Atalanta. Amen. Ganun yung pulpito natin. Hindi ganun sa Yung forfeit daw, i-spread mo yung hindi. Hindi siya magsasabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. At totoo yung sinasabi ni Pastor Jimmy. Right? Magkasama kami sa office. Ako yung advisor niya. At, well, yun yung kwento. Right? At nagkatuluyan talaga sila ni Pastor Lele. Right? At first of all, I would like to really thank you all, no, sa prayers niyo sa akin. I was down this few months, last months, because of my daughter who left us with the Lord last September last year. Okay, she was sick with lupus. Ang lupus kasi incurable. At she just went with the Lord last September 29, birthday ni mami niya. Okay? At if you ask me, I'm still grieving up to now. 6 months na siyang nawala. Pero alam mo ba ang prayer ko? Sabi ko, Lord, ba't masakit ang pagkawala ng anak na? It's not only hurting but painful ba? So, maraming salamat sa mga prayers ninyo. At ito yung naka-uphold sa akin every day of my life. And continue to pray for me. Right? It was very surprising for me dahil umuwi kami, nag-attend ng kasal aming pamangkin. Right? And then right after, a day after sa kasal, doon din siya umalis, papunta sa heaven. Amen. With the Lord. So, very surprising and very hurting. At sabi ko kanina, kung tanungin ninyo ako, I'm still grieving up to now. As a matter of fact, minsan in the middle of my preaching at times, makaiyak talaga ako. Right? Kaya nag-avoid muna ako sa mga preaching assignment. Okay, so maraming salamat po sa opportunity nandito tayo ngayon. At I never thought, kasi kanina, meron din kaming kunting usapan ni Pastor Jim about sa aming mga bygone years. Right? Apat kami, Pastor Aruda and Pastor Helen. At totoo yun, we started this ministry 2019. 91? 90. Even earlier than that, kasi 1991 yung ano natin, registration. Very thankful ako sa Diyos dahil of what happened to the ministry. Right? Mga 11 churches, community churches na tayo Amen. ngayon. Thank you, Lord. Since then, still really working hard yung ating mga pastors. At ang isa sa pinapanalangin ko talaga, actually, at nagpapasalamat sa Diyos, is lahat ng ating mga leaders sa church united in the Spirit. Amen. Nagkakaisa. At marami ng mga bagong mukha. When we started this, we never ever thought na ganito ang mangyayari. Right? Kung sa amin, barkadahan lang, worship every Sunday, and then the group grew in number. So palakpakan natin si Lord sa alam ko na but it will go somewhere pa. Okay? So, again, thank you. Ito yung first ko na congregational Thanksgiving. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo actually sa pagkawala ng anak namin. Right, financial, prayers. Nakapagbigay talaga ng strength sa amin araw-araw. Okay? So, ang ating mensahe ngayon, by the way, at this is entitled
Hindi magkita na. Ang title niya is The Dangers of Lost Love. Amen. Sino sa atin dito minsan sa buhay umibig na? Raise your hand. Alam ko lahat kayo hindi. Kung makita ko yung mga smile na yan, may inibig pa nga kayo ngayon. Naniwala pa kayo sa kasabihan na first love though never dies? Sino naniwala dyan? Raise your hand nga. Yung mga binata dyan sa likod natin, naniwala ba kayo niyan? So first love never dies daw. But this morning, we will not be talking about yung klaseng pag-ibig na yan. Right? Dahil meron tayong isang pag-ibig na although this is not, ang context nito hindi naman sa buhay natin, ang context nito sa mga simbahan. Right? Sa Book of Revelation. Basahin natin yung verse of scripture na involve Revelations 2, 4 to 5. Hindi siya kulang sa battery? Revelations 2, 4 to 5. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Right? Consider how you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ang ating binasa kanina was Revelations 2, 1 to 5. Para itong focal verses niya. Right? So before we move on, I would like us all to just bow down our heads and let's pray. Father, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. This is such a wonderful day, O Lord, Yes, of Lord. fellowshipping and learning even your word. Lord, I pray na itong mga salita mo ay will really speak to us, O God. Alam namin, Lord, na mahal niyo po kami. At we know, Lord, that you are there for us always. So God, be with us. Let your wisdom be upon us, O God. And let your understanding be in each of our hearts. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, the book of Revelation, Jesus speaks directly to the 7 churches. Ina-address ni Lord sa atin yung strength nila at yung mga weaknesses naman. Amen? So itong 7 churches refer to the 7 early Christian communities mentioned in the book of Revelation and in the New Testament of the Bible. Itong mga churches na ito are located in Roman province of Asia, which is yung modern day Turkey ngayon. Okay? So each church is addressed in a specific message from Jesus Christ, delivered through Apostle Paul or John. Okay? So, ang pinaka-context po nito is itong Revelation 2, 1 to 7, Jesus commends the church in Ephesus for their hard work, perseverance, commitment to sound doctrine. Right? He commends. He appreciated yung ginagawa ng Church of Ephesus in terms of trabaho nila sa Panginoon. Perseverance. Kasi ang simbahan ay hindi naman talaga very easy, light eh. Kailangan pasensyahan mo. Magpasensya ka. Amen? And the commitment to sound doctrine. They had endured hardships. And they had tested false apostles, remaining faithful in many ways. Kung titingnan mo ito, parang nakikita mo isang perfect church. Right? But sabi dito, however, despite their outward faithfulness, Jesus rebukes them for their critical spiritual issue. Ano ba spiritual issue nila? They had lost their first love. Amen? So to the church of Ephesus, he gives a serious, clear-headed rebuke. Sinabi talaga niya, you have left your first love. Itong statement na ito is not about losing love unintentionally, but about a deliberate, conscious, intentional departure. In other words, alam mo,
In other words, conscious ka na ikaw ay na-drifted away sa faith mo. A gradual drift away from passionate devotion to Christ. Amen? So, this statement, sinasabi, although our message today is addressed to the concern of the 7 churches, generally, si Lord ay nangungusap sa atin to each one of us in our individual spiritual lives as well. Kasi minsan magdi-drift away talaga tayo. Siguro masasabi natin, maybe that's normal. But kung hindi mo siya maagapan, right, you will be drifting away from your love to God. So today, sa ating mensahe ngayon, we are going to study the danger of losing our first love. Ang first point natin is how it happened. Anong nangyari? Pangalawa is, anong consequence sa losing your first love? And how do you restore the path to your first love? Amen. So itong mensahe natin ngayong umaga, message to the 7 churches, are often interpreted as having both historical and prophetic significance na nagbigay sa atin ng insight into the spiritual condition of the churches. Right? Ito na obserbahan natin sa mga churches ngayon. Right? Natula yung mga tao. At the same time, nag-provide din sa atin ng timeless lesson as Christians. Ngayon, una ating gagawin, yung the condition which is leaving the first love. Condition natin, ano bang meaning? Right? What it means because thou hast left their first love. Ano bang meaning itong sinasabi na because thou hast left your first love? The word left here signifies a deliberate departure. Pag sabing deliberate, alam mo, hindi limit sa iyo. Right? Deliberate or intentional, conscious po tayo. Hindi yung tinatawag na accidental loss. Amen? Alam mo, na napalayo ka na, wala ka namang ginagawa. It indicates that their priorities shifted away from their love for Christ. Ito nangyari minsan sa buhay natin. Pagising natin sa umaga, parang na nag-iba na yung first love natin. Amen? Wednesday pa, nag-prepare na tayo na magsimba sa Sunday. Pag-abot ng Saturday evening, nandun, kumplito na yung sapatos, damit, nakamatch. Pero Sunday morning, it's just one invitation from a friend. Nag-iba ang takbo mo sa araw na yun. Na-experience niyo ba yan minsan? I'm not trying to sa inyo, but then, nangyayari. It indicates that their priorities shifted away from their love for Christ. Asan na ba yung mga classmates na kasama natin sa simbahan noon? Sila pa yung nag-invite sa atin? Right? I'm trying to shift this into our personal life. Right? Not as church in general. Buhay natin. Nanghihina ka. May nakita kang isang kapatid at natisod ka. Well, ito ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. When you go to church, hindi buhay ng kapwa mo ang tinitingnan mo dyan. They have their own life. Magkakamali din sila. Yes. Kung magkakamali sila, huwag mo silang tingnan. Ipanalangin. Amen. Do you believe in prayer? Amen. Napaka-powerful ang prayer. So do not look at them. Napaka-sentimental sa akin mag-isip as pinakatatay ng Shalom at nakikita ko yung sino yung mga mainit sa simula. Right? Ay sila yung nangawala. Sila pa yung, kung magsalita sila, ay parang si Lord ay nandiyan talaga kasama nila all the way. Pastor, nagsalita si Lord sa akin kagabi. Sabi ko na bang boses ni Lord? Yung bang mga OA sa ministry na grabe kung pero sila pa yung nawawala. Correct. Eh, ba't nawala sila dito? Eh, hindi siya pinansin ni Pastor Jimmy. Yun lang ba? Yun lang ba ang
reason na mawala ka sa pananampalataya mo, malaking disgrasya yan. Amen? Kaya tingnan mo ang description nila. They were active in ministry, sound in doctrine, nakipaglaban pa. Right? Nakipaglaban pa kasi yung doctrine na sa kaharap niya ay hindi naman pareho sa kanya. Nag-away pa sila. Ito yung klaseng mga tao, sound in doctrine and morally upright, but their hearts were no longer burning with the love for Jesus. So whatever happens around you, every Sunday you are here because you want to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, Lord. Amen? Yes. Jesus first. Siya ang una. Yung problema ng kapwa, hindi mo concern yun. Ang concern mo lang, kung marunong kang manalangin para sa Kanya. Pero yung mga ginagawa, mga actuation niya, that's none of your business. Amen. Amen? Amen. Their relationship becomes, the relationship become mechanical, a matter of routine rather than passion. Mahal nila si Lord, no question about that. Pero yung pagpunta nila dito, parang routine, mechanical. Ayaw nilang magpunta ako doon kasi nandoon pa naman si Pastor Aileen, kailangan makita niya ako na nagsisimba. Dahil sa isang tao, nagsimba ka? It's not that. Yes. Amen. We come here whatever the cost. Because we love God. Amen. Ito talaga ang ating pinupuntuya dito. Hindi tao. Karamihan, majority, at saka ang highest percentage na nawala sa simbahan is because natisod sa kapwa. At very sad for me, dahil parang wala tayong naturo sa kanila. Very sad for us to consider that. Because ang ating namang puntarya dito is, we have to teach them about the love of God and how to worship a living God. Kaya sa ating buhay, we have our own lives to lead. Amen? Busy ka na nga magtingin sa buhay mong sarili. Ba't magtingin ka pa sa buhay ng kapwa? Right? And then ang katapos, buti kung nandyan ka pa, nangawala din. Nag-rapture. Amen? So, the relationship become mechanical. A matter of routine na lang. Kaya lang magsimba ako kasi nandiyan si sister, kandidato pa naman yung utangan ko kasunod. Kaya ang question, dito ang nangyari, why it happened? Why? Bakit nangyayari? Number one, anong sinasabi nila? Business in ministry. Busy sa ministry. Di ba perfect yun? Busy ka sa ministry. Pero tandaan natin, they were so busy working for God that they neglected their walk with God. Iba yung pagka-busy mo for God kaysa sa walk with God. Ang importante, have to be close with God. Busy ka sa mga ginagawa dito, ikaw na tamburin, lahat ng ministry nandito ka. Pero na-maintain mo ba yung relasyon mo sa Diyos? Amen. Do you understand? Araw. Amen. Importante yung relasyon natin sa Diyos. Yung mga ginagawa natin, add-on na lang yan. Amen. Kasi si Lord, do you know why God allows trials mangyari sa buhay? Nag-allow si Lord ng mga problema na hindi mo masusolve? It's because gusto ni Lord na luluhod ka sa Kanya. Magpatulong ka sa Kanya. Amen. Yung link between you and God, gusto niya ma-maintain ni Lord yan. Kaya mag-allow siya ng trial after trial mo kasi hindi ka naman natauhan. Right? And then the time na hindi mo na kaya, lumuhod ka na, Lord, tulungan mo ako. Alam nyo, umiyak ka man, sorry ka man sa ginagawa mo, pero happy si Lord yan. Amen. Because He wants us to be communicating with Him every now and then. Alam mo yung communication natin sa Diyos? Prayer is one communication. Reading the Word is one communication. Correct. When you pray, you are communicating to God. Amen. When you read the Bible, God is communicating to you. Naintindihan natin? Yan ang gusto ni Lord. Kaya kung gusto mong wala ka ng trial sa buhay, malimitahan na lang, unahin mo si Lord. Amen? Amen. Amen. So, pangalawa is focus on doctrine over devotion.
In their zeal for truth, this is talking about the church in Ephesus. In their zeal for truth and doctrinal purity, they lost their intimate fellowship with Christ. Busy sila. Dinilipinsahan nila ang belief nila, right? To the point na yung closeness nila, intimacy with Christ is lost. Ayaw na mag-forgive. Nakakasala siya sa kapwa kasi nakapagsalita ng hindi tama. Right? So, ang link sa friendship between people, nasira din. Right? So, focus on doctrine over devotion in their zeal for truth and doctrinal purity. Kasi ayaw nilang introduce ng mga bagong doktrina, right? They lost tuloy yung fellowship nila with Christ. Pangatlo is, ang sinasabi dito, the third, comfort and complacency. As an influential and prosperous church, they become comfortable and lost their dependence. Ibig sabihin, yung simbahan nila is komportable na. Walang payment sa rental. Right? Every time they worship, nandoon na. Ganun din ang buhay ng tao. Kung kampante ka na, everything is there, puno ang bulsa. Right? Yung personal mo na wala. Hindi ka na nagsimba. Buti pa nga yung butas ang bulsa siguro kasi nandito pa tayo. Pero you know what? This might be just words. Pero maisip natin na nangyayari talaga. Nangyayari sa buhay. And we have to be careful kung ito ay papasok na sa ating buhay. Right? Kaya ang tanong sa atin ngayon, sabi ka, have we allowed the pressures of life, the busyness of ministry, or the pursuit of knowledge to overshadow the love for Christ, the love for Jesus? These are not good reasons na nawala ang pag-ibig natin sa Diyos. Kasi si Lord talaga, tandaan natin once na parang nag-minus niyo yung pag-ibig mo sa Diyos, meron namang gagawin din si Lord yan eh. At ang gagawin ni Lord minsan, hindi mo ma-PS pain. Before that happens, you have to open your eyes, you have to open your heart. Na ito yung kagustuhan ni Lord dahil gusto niya nakikipag-close sa akin. Okay? So, bakit natanong natin yan? Have we allowed the pressure of life, business of ministry, or the pursuit of knowledge to overshadow our love for Jesus? Dahil, ito ang katotohanan sa atin. It is possible to serve without loving. Kaya naman ka mag-serve, walang pag-ibig eh. Or to be active without being intimate with Christ. Kaya, totoo yan. Hindi natin alam kung ilan sa atin dito na gumagawa niyan. Hindi ba natin mapansin ito eh. Pero tandaan natin, nakita ni Lord ang puso mo. Right? God sees through your heart. Kung meron tayong mga plano na ganito, nagpunta na motivate na tayo punta sa simbahan because of some other reason other than God and worshiping God, always remember nakikita ni Lord yan. Amen? And the second point is the consequences, right? The consequences of lost love. May consequence kung namatay ng pag-ibig mo. Right? Na-experience mo ba minsan pagising sa umaga at nakita mo sa sarili na parang wala ka ng pag-ibig sa husband mo? Na-experience mo ba yan? Hello? Saan ba yung pag-ibig mo? Yung tinatawag nila kasi kung mawala ang pag-ibig mo, may consequence din yan. Tandaan natin yung umibig ka, two-way traffic yan. Kung iniibig ka sa husband mo, iibigin mo rin siya. At magiging smooth. Hindi yung umibig ng umibig siya sa'yo, hindi mo naman siya inibig. And one of the reason is nakatrabaho ka kasi sa Hong Kong eh. $2 na ang kita mo. Samantala yung husband mo, tricycle driver lang. Baka ito nakakaano sa'yo. Nakaka-worse sa situation is may nangligaw sa iyong abang. Right? So, hindi mo maintain sa ating buhay, Kristiyano, ang isa sa reason why mga consequence ng first love is
Yung tinatawag na spiritual dryness. Mm. When love for Christ diminishes, spiritual vitality fades. Ano bang vitality? Ano bang mangyari diyan? Yung pagkainit mo, right? Yung mga ginagawa mo noon, malimutan mo. As a matter of fact, yung tinatawag na ito, worship becomes routine. Prayer becomes mechanical and service becomes burdensome. Worship becomes routine na. Ibig sabihin, punta ka dito just for the sake of it. Hindi ka na nagpunta dito, gusto mong God will mabless ka sa service. Routine. Right? Yeah. At parang ang mangyayari is yung service becomes burdensome. Nandito ka nag-worship nga, pero ang mind mo, ang tagal na natapos nito. Tapos si Sister Brett nagkumakanta. By the way, palakpakan natin yung ating worship leader na maganda siya. Kumakanta nga. Pero nag-introduce sister ng bagong kanta, nandito naman, nadagdagan na naman. Hindi na siya glorifying sa Diyos. Because, parang nandyan ka, pero nagiging burden sa'yo. In other words, yung pagsimba mo nagiging burden. Hindi yan ang kagustuhan ni Lord. Right? Nagsimba tayo para lumuwag ang ating mga pakiramdam. Amen. Nagsimba tayo para mag-worship tayo sa King of Kings and Lord of Lords. Eh ngayon, nagdito ka nga, kaya nga ang mukha mo hindi ma-spelling. At mag-ingat kayo dito sa lugar natin kasi may mirror diyan. Makita mo talaga ang mukha mo. Amen? So, nagiging burdensome. Kung nandito kayo nag-burdensome sa'yo mag-worship, huwag ka na magsimba next week. Next week. Dahil ikaw kayo nagiging curse sa iba. Nakakalungkot. Nandito tayo para lumuwag ang ating pakiramdam in worshiping the living God. Naintindihan natin? So every time you come here, ihanda mo ng sarili mo. Saturday ng gabi pa, ipanalangin ng Lord, I will worship you tomorrow, Panginoon. Kaya nang nandyan ako at magiging blessing ako sa iba. Amen. Amen. Yan palagi. Yes. Kaya kung nandito tayo, happy, smiling, and everybody is rejoicing. Thanking God for whatever He's done to our lives. Ang pangalawa is spiritual, a loss of influence. Jesus warned that He would remove their lampstand, right? Revelation 2:5, signifying the loss of spiritual influence and effectiveness. Ang lampstand kasi is a powerful symbol of God's illuminating truth. Okay? His abiding presence and the responsibility of His people to shine as witnesses in this broken world. Hindi niyo ba alam na ang ating world ngayon is malungkot? Right? Lahat mo tayong Pilipino dito ngayon, right? So, sa ating lang country, maraming mga pangyayari hindi natin maintindihan. Yes. Continue to pray, right? So, ito yung sinasabi na signifying the loss of spiritual influence and effectiveness. Ito yung sinasabi sa Book of Revelation as well. Sabi ng Book of Revelation sa atin, Revelation 2:5, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Right? Iyon ang mangyayari sa atin. Kailangan yung loss of influence mangyayari sa atin yan as a consequence sa ating lost love. Huwag mong pairalin sa puso mo yan, otherwise ma-involve yung iba. Ang pangatlo is the yung tinatawag na broken fellowship. Broken fellowship. What do you mean by that? Sinabi dito, the most tragic consequence is the distance that forms between the believer and Christ. Kung may distansya na yan between you and Christ, you have to be careful, right? The intimacy that once existed is replaced by hollow form of religion. Kasi kung may distansya ka na, ikaw at saka sa Diyos, always remember, you are already open. Open sa mga gawa ng kalaban.
When somebody comes along, maniwala ka na sa kanya, maski doctrinally false siya. Right? So, itong broken fellowship is as dangerous yan. Dahil ito yung mga time of our lives, siguro yung ating mga nawawala dito, times of their lives, na napasukan silang tinatawag na hollow form of religion. Hollow form of religion, hindi doctrinally sound. Ay magsabi tayo, consider a marriage where the couple stays together out of duty. Sana naman wala dito yan, right? Husband and wife, they stay together, right? Out of duty, but has lost their passion and affection. Meron ba dito? Madami daw. Hindi ko yan. Kasi, yung tipo na they go through the motion, but the love that once defined the relationship is absent. Hindi niyo ba alam na mataas ang percentage ng mga single parent dito sa Hong Kong? Mataas ang percentage niya. Parang crisis eh. Right? Kaya ito, mga kapatid, siguro ito yung ating mga punto na we have to pray deeply. Because this is not just a conversation. This is really an issue. They go through the motion. Right? But the love that once defined the relationship is absent. Ang mga pangatuwiran pa nila ay dahil sa anak namin nagkasama kami. We have a member of the church na sa Canada na ngayon. Member natin sa main church. Kasama siya sa husband niya sa bahay, pero wala nang pag-ibig. Nag-share sila dahil nagre-rent sila eh. Right? So, may mga pangyayari na ganyan. At yung mga pangyayari na yan is not really defined by God. Hindi gustuhan ni Lord yan. Ito yung mangyayari, right? Ito yung mangyayari sa buhay when we leave our first love for Christ. Guys, unahin si Lord. If you want your marriage to be a happy marriage, unahin mo si Lord. Amen? Kasi unahin mo si Lord na maghanap ng kaparaanan. Kaya minsan sa atin, si Lord is yung pinakalas na eh. Kung wala ng solusyon, saan pa tayo lalapit kay Lord? Baluktot yun. Although ginawa yan sa karamihan sa atin, but that is not right. I mean, maybe you're right para sa iyo, pero ang first talaga natin si Lord. Kung may problema ka sa husband mo, bring them to God. Kasi hanggang yung husband mo ay walang alam about Jesus, hindi mo siya mababago. Ang empowerment na magbabago ang isang kaluluwa is only through Jesus Christ. Yes. Hanggang hindi mo madala yan. Pastor, hindi. Matagal ko nang dala-dala. But did you stop praying? Kasi walang imposible sa Diyos eh. Amen? So kung may problema ka sa partner mo, kung may problema ka na hindi kayo magka-isa sa mga bagay, pray. Hindi solusyon yung mag-away. Right? Maybe solusyon yung magka-argue dahil you want to listen, to hear points. Right? Ito ang gusto ko, itong ganyan. Pero hindi yung mag-away kayo, magka-misunderstanding, and then it will lead to something even worse. Hindi tama yun. Naintindihan natin? So start with Jesus. Kaya yung pag-accept mo kay Kristo as Lord and Savior, that was the best act that you have ever done to your life. Amen. Importante yung may Kristo. Amen? Kaya nga sabi, when you receive Jesus as Lord and Savior, right? Sabi ng 2 Peter 1:3 and 4, God has given you all things that pertain to life and godliness. Ibig sabihin, may empowerment ka na Amen. to control whatever work of the enemy na nangyayari sa buhay mo. Kasi binigay na ni Lord sa atin. We know that. Nakalink ito lahat sa promises ni Lord sa Biblia. I have given you all things that pertain to life, yung buhay-buhay mo, and godliness, yung spiritual life mo pati. Ibig sabihin, kaya mo na. Amen. Hindi imposible.
Hindi mo na kaya because you don't know this. Kaya, how many preacher kaya nagsasabi na magbasa ka ng Biblia? Magbasa ka ng Biblia. Bakit? Nandoon sa Biblia lahat. Ang lahat ng katanungan sa mga tanong mo sa buhay. Amen. Amen? Even the solution to your problems. Amen. Nandiyan sa Biblia lahat yan. Kung alam mo yan, you can quote that, Lord, di ba sinabi mo, hindi mo ako bibayaan? Di ba sinabi, you are the God that healed me? Those are simple things. Tandaan natin, yung promises, yung mga empowerment na ginawa ni Lord sa atin, binigay ni Lord sa atin, Mrs. Kompleto ka na, kasi may Kristo ka na sa puso. Tandaan natin yan, nakalink yan lahat doon sa promises ni Lord sa Biblia. You can claim them. Amen? Kaya yung iba, kung nagka-problema yung iba, ang una nilang ginawa is dumidiskarte sa sarili. Na-exhausted ka na sa kaikot-ikot. Pinupost mo na sa FB. Walang solusyon. Iba-ibang solusyon. Yeah? The best solution that you ever have is hindi kinanilitaan mo. Ang solusyon is magbasa ka, mag-connect ka sa Diyos. Amen. Because you are capable of doing that. Amen? Yan ang pinapromise ni Lord sa atin. When you receive Jesus as Lord and Savior, always remember, kasama yan sa rekado. Na kaya mo na mamumuhay. All things that pertain to your life and godliness. Amen? Kasi kung makaligtaan mo po yan, mga kapatid, nakakalungkot tayo. We have something but we are not enjoying. Right? Because you don't use your time. Kung magbasa tayo ng Biblia, ilang minuto lang kaya? 3 minutes. Kung magbukas ng FB, 4 hours. Saan na ba yung proportion na yun? Masasabi mo ba na mahal mo si Lord? Hindi mo masabi mahal mo si Lord sa ganitong limited eh. Amen? Kaya malungkot nga ako minsan mag-isip. Sa kadami natin nung una, may mga original tayo na wala sila. Si Pastor, nag-usap kami kanina, sabi niya, Pastor, minsan kasi magbaba, minsan dumami, mga ganun. These people, yung kasama natin, hindi sila sigurado sa faith nila eh. It's not like somebody. Pag sabi kasing forgive, mahirap gawin sa iba yung mag-forgive eh. Right? Forgive those who offended you. Forgive. Ang word naman forgive eh. Alam mo, ang tao hindi mag-forgive, hindi siya naging Kristiyano. Kasi ang resulta sa naging Kristiyano is marunong ka mag-forgive. Amen. Because God has forgiven you. Correct. Ang kasunod yan, maka-forgive ka talaga. Hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa puso mo mag-forgive. But it is because of the presence of God in your life, maka-forgive ka. Kaya yung tao hindi marunong mag-forgive. Kaya sabi ng iba na forgive naman, no. Over my dead body. Ganun yun na tayo. Alam mo yung mga tao na ganyan? Masasabi ko hindi sila nagiging Kristiyano. Amen. Wala si Kristo sa puso nila. Correct. Kasi ang isang Kristiyano talaga maski gaano ka ilang milyones ang utang sa tao na yan na hindi nagbayad sa iyo, ma-forgiven mo yan because that forgiveness comes from God. Amen. Hindi galing sa iyo. Amen. Naintindihan natin? So let's move on. The third is yung tinatawag na the call to repentance. Alam mo si Lord talaga. Nandiyan si Lord palagi. Meron siyang mga command sa atin, hindi tayo nagagawa. Tumaliwas tayo, nagkakasala tayo, pero meron way si Lord na mamanubalik pa rin. Right? Ilang beses, sino ba dito walang kasalanan, by the way? Mga mukha ninyo, may kasalanan kayo. Yan tayo may kasalanan. Pero anong verse dito sa Biblia na nagpatuto sa atin na pwede tayo i-clear ni Lord anytime? Verse 9. Amen. See, kaya nga sabi dito sa verse na 1 Corinthians 10:13, ito po sa trial. Yung mga trial natin ay normal nangyari sa tao, but He will not allow you to be tested beyond your capability to endure. Ibig sabihin, mag-allow si Lord ng trial, siya pa rin ang mag-solve para sa atin. Naintindihan niyo ba? Amen. Amazing ang love ni Lord sa atin. Amen. Right? Amen. Amazing ang love ni Lord sa atin. Kaya kung makasala ka, right? Binigyan na tayo ng verse niya.
na pag declare mo dyan, with all your heart, You're forgiven. balik ka sa dating daan. Amen? Daan. So ganoon si Lord sa atin, the call of repentance. Itong mga Israelites, do you know why? Mahal ng mga tao mahal ni Lord yung mga Israelites. And there's no doubt about that. Amen. Pero ilang beses ba sila tumaliwas sa kagustuhan ng Diyos? Maraming At ilang beses. beses din silang binalik ni Lord sa tama. Maraming beses. Marami din. Ganon ang description natin sa Diyos. Very forgiving si Lord talaga. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When you repent all your sins, Lord, patawarin mo ako. Gusto ko ng ganito, Lord. Patawarin ka niya. Yung sins mo will be as white as snow. Mm. Just imagine. So ito, call to repentance. In other words, nanghihinang nga tayo. Ito yung mga natin sa ministry. Pero mayroong kaparaanan si Lord na babalik tayo sa dati. Right? Amen. Itong Revelation 2:5, Jesus provides 3 solutions. 3 R's. Amen? Ang una, remember, reflect on the height from which you have fallen. Yeah? Recall the passion, joy, and devotion you had when you first believed. Just imagine, remember, ibalik mo sa dati. Right? Think about those time na bago ka. Mm. At sinasabi niya, recall the passion. Tingnan mo ang sarili mo, gaano mo ako siniserbihan. Right? Joy, devotion you had when you first believed. Yung joy mo na makati ng simbahan. Yung joy mo na magbuklat sa Biblia, magbasa at malaman mo yung mga will ko sa buhay mo. Yan. Isa, remember. Isang solution sa call to repentance is remember. Pangalawa, is repent. Acknowledge where you have drifted and change your heart and mind. Meaning, i-acknowledge mo kung saan ka nagkakamali, saan ka pumapalpak. Right? Change your... Dahil true repentance, sinasabi dito na ang true repentance involves turning away from complacency and back to Christ. Ways, kaparaanan ng Panginoon, paano tayo mabalik doon sa dati nating pagkatao, right? Sabi niya, i-reflect, Sabi niya, reflect on the height from which you have fallen. Recall the passion, joy, and devotion you had when you first believed. Yung mga excitement mo, ngayon kasi, parang yung pagsimba mo, parang lang siya, out of responsibility lang, yung hindi na talaga galing sa puso. Kaya nga sabi ni Lord sa atin ngayong umaga, ibalik mo. Isipin mo kung ano ka nung una. Ano ka nagsimula. Which is good. Just remember. Pangalawa, repent, acknowledge where you have drifted and change your heart and mind. I-acknowledge mo. I-repent mo. Saan ka ba? No? Bakit ka na-drifted? Meron ka bang part-time sa Sunday? So isa yung na-drifted sa'yo. Yo. Right? Meron ka bang hindi nagustuhan sa mga leader dyan? Yo. So, ito yung mga iniisip mo, i-repent mo, Lord. Nakita ko si sister na ganito kasi. Alam mo, yung mga, kaya sabi ko na at the beginning, no? Lahat ng mga ginagawa ng kapwa natin sa simbahan, alam mo, sa totoo lang, ang magawa mo lang doon is ipanalangin mo lang. Wala ka magagawa doon. O minsan kung may ano ka talaga, you have the courage to really speak and discuss about what happened, yung kasalanan niya, pwedeng gawin. Right? Pero, kung sasabihin ka, ini-snub ka, hindi ka pinansin, huwag kang masaktan. Kasi kung masaktan ka, ikaw na naman yung hindi nag-a-attend. So, dalawa na kayo. There is always a solution to everything. Tayo mga Kristiyano, ang solusyon natin, that is a divine solution eh. Amen? Amen. Kung mag-solve ka na isang problema, manalangin ka muna, Lord, tulungan mo ako nito. Hindi ko kaya ito, Lord, in my wisdom. Alam mo, magbigay ng liwanag si Lord sa'yo. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you. So acknowledge where you have drifted and change your heart and mind. I-acknowledge mo, tanggapin mo. Ang isang deliverance, ang una kasing deliverance is tanggapin mo, huwag kang mag-deny.
Yes. Nangihina ka na. Sabi mo, Lord, nanghina talaga ako nito. Yes. Wala tayong lakas na magyayabang sa Diyos. Correct. Nakita ni Lord ang ating mga puso. Amen. Amen. Nakita niya. Amen. Kaya sabi nito, true repentance involves turning away from complacency and back to Christ. Amen. That's the solution. Pangatlong R is, sinasabi dito, pangatlong R, return. Do the first work. Balik. Anong do the first work? Go back to the basic. Ano bang go back to the basic? Daily prayer, heartfelt worship, studying God's Word, not just for knowledge, but to know Him more. Ginosko. Ano bang purpose ng Bible study Hallelujah. natin? Na-amaze ako dahil meron tayong program ng mga Bible study during the weekdays. Ang Bible study, you're studying about God. Hindi na sosyalan yan. You study the Word. Kaya Bible study. Ang binuklat natin dyan ay hindi Facebook o ano. Ang binuklat natin dyan, Bible. Amen. Intindihan natin? So, do the first work. Go back to the basic. Ito yung makapa-ignite ulit sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Posible yung pastor na wala yung pag-ibig ko sa Diyos. Posible yan. Mangyayari yan. Right? Yung pag-ibig mo nga sa husband mo, nawala eh. Si Lord kaya na hindi mo nakita. Intindihan natin? You're going, study God's Word, not just for knowledge, but to know Him more. Si Kristo does not just point out the problem, but lovingly call us to return to Him. Si Lord yan ang gusto niya sa atin. Hindi yan yung problema, isettle mo anak. Ang gusto ni Lord na babalik tayo sa Kanya. Kaya binigyan niya tayo ng mga solusyon. Revival begins when we remember our first love. Repent of our coldness and return to intimate fellowship with Christ. Amen? Amen. Ngayon, the fourth, which is the last as well, the promise to the overcomers. What do you mean by that? Ang overcomer kasi, the one who succeeds in dealing with or gaining control of some problem and difficulties. Overcomer, you gain control of the situation. So, anong una na pinapromise ni Lord? Promise of restoration. Jesus promises that those who overcome will eat from the tree of life. This signifies a restored fellowship and eternal life with God. Amen? Ito yung sinasabi sa Book of Revelation 2:7 na sinasabi dito. Anong sinasabi in Revelation 2:7? Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life which is in paradise of God. Ito yung nag-signify sa atin restored fellowship with God. Amen? And the last is hope for renewal. Tinatawag dito ng the hope for renewal. Promise of restoration, hope for renewal. So no matter how far we have drifted, Jesus invites us to return. His arms are open, ready to rekindle the flame of love that once burned bright. Tingnan niyo si Lord. Kaya nga sabi dito, gaano mang katindi yung ginagawa mo anak, ang arms ni Lord ay open, Amen. ready to rekindle. Ibalik. Pero kung ikaw, napansin mo ito, kasi sabi, hindi gradual drifting eh. Conscious ka rin, deliberate, right? Kung napansin mo ito at wala kang ginagawa, right? That's your own responsibility na. Kasi si Lord, mag-allow ng something to happen in our lives. Ang solusyon, siya pa rin ang gagawa ng solusyon. All you need is obey and follow. Right? Yun ang nangyari sa mga Israelites. Ilang beses ba sila na-exile? Pero alam nyo, the Bible is full of promises ng Lord. Huwag kayong don't worry. Ito yung gagawin natin, ito. Ang gusto lang ni Lord, kung gagawa siya ng mga promises na ganyan, right? You have to obey. Obedience is very important to God. You have to obey and follow what He says
ano ang kasunod niyan? Nandun na yung deliverance. We miss that point in our lives actually, right? But that is very important. So ang invitation to overcome is extended to all those who are willing to repent and return. Extended to those who are willing to repent and return. Kaya kung ikaw, napansin mo na, ano bang buhay ko ito, hindi na tama ito Yun na, you repent. Willing ka mag-repent. Say sorry to God. Because there is always hope for revival, Amen. renewal, and restored intimacy with Christ. Amen. Amen? Amen. So, in conclusion sa ating mensahe ngayon, ito sinasabi na the Church of Ephesus was a model of hard work, doctrinal purity, and moral integrity. This is how they describe the Church of Ephesus. Kung titingnan nga natin, parang perfect. Yet, despite of all their commendable qualities, they failed in the most important aspect. They left their first love. Itong warning na ito is relevant for us today. Relevant for us today. Amen. Itong mensahe na ito, hindi lang ito aksidente. Kasi siguro, some of us here, Yes. parang nanglalamig na. Right? Nanglalamig. Every Sunday, ganun na lang. Mag-pray si Pastor Jimmy. The same mukha. Parang ganun na lang. Kaya, kampante na. Maganda naman ang relasyon mo sa amo mo. Praise the Lord. Maski hindi ako pupunta sa simbahan, okay pa rin ang takbo. That is not. Why? Nakikipagrelasyon ka kasi kay Jesus Amen. Kung nakikipagrelasyon ka kay Kristo, hahanapin niya ang closeness mo with Him. Kaya mag-allow siya ng mga hindi maganda. Hintayin mo ba? Bago mabuklat ang mga mata mo, ay mayroong mga bagay na hindi mo magustuhan na mangyayari sa buhay mo? I-avoid na natin. Si Lord nag-warning sa atin yan. Maybe to some, baliwala lang ito, mensahe lang ito ni Pastor But this might be a warning to you. Yes. Baka mangyayari sa iyo. This is very relevant today. Why? Because sinasabi sa atin, we can be busy sa ministry, strong in doctrine and disciplined in moral living, but without love for Christ, it is all in vain. Wala ka pag-ibig sa Diyos, sayang yung oras mo. Amen. Magtigil ka na nga dyan. Amen? Ouch. So, bakit, Pastor? Because Jesus desires our hearts, not just our hands. Hallelujah. Amen. Ang desire ni Lord sa ating mga puso. Amen. Ngayon ba, kung mabasa ni Lord ang puso mo, ay naka-intune ba yan kay Kristo? Amen. Naka-intune ba sa Panginoon? Hindi yung mga kamay lang na busy ang tinitingnan ni Lord. Ang puso mo. Right? Amen. Kaya nga sabi, He longs, sabi ni Lord sa atin, He longs for intimacy, not just activity. Intimacy, closeness. Kaya ngayon mga kapatid, examine your heart today. Lord, forgive us. Have you left your first love? Alam mo, kayo lang makasagot niyan. Pastor, obvious naman, nandito ako Kaya mahal ko si Lord. Kaya, ano bang lingwahe ng puso mo ngayon? Is your relationship with Christ driven by passion or by duty? If your heart has grown cold, Jesus invites you to remember, repent, First love. and return. Amen. Kaya nga sabi, Revelation 2:4 serves as a timeless warning to all believers and churches. Maintaining a heartfelt love for Jesus Christ is essential, even as we strive for doctrinal purity and active service. Maintaining a heartfelt love. Alam sa totoo lang, kung humihina na ang pag-ibig mo sa akin, may solusyon naman yan After this message, alam mo na ang solusyon na yan. Right? Alam mo na ang solusyon na yan. Tandaan natin, without love, our faith becomes hollow. No matter how outwardly impressive it may appear. Kung wala pag-ibig, hollow ang pag-ibig, hollow ang buhay mo. Amen? Amen. Let's give a big hand of praise to the Lord. Hallelujah. The Lord. As I said earlier, maybe this is a warning. Right? Where to? Maybe this is a warning na
binigay ni Lord sa atin ngayong umaga. Ako, nagdala lang naman ako ng mensahe. At isa sa mga naisipan ko mensahe is this one. Kaya nasabi sa atin, isang question sa atin is, yung pag-ibig natin sa Diyos, is it done by yung responsibility or dahil gagawin mo talaga para makita ka sa kapwa mo? Amen? Kaya kung nandito tayo, and then si Kristo ay nandiyan na natili sa puso mo, always remember, you have a giant responsibility to maintain that relationship with God. Amen. Communicate, go back to the basic. Yung nagsimula ka, yun ang time na gusto-gusto ni Lord yun. Go back to the basic. Nagbasa ng Biblia, basic ka nagbasa ng Biblia. And everything was just simple. Huwag mong complicated ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi man complicated. Amen. Hallelujah. So if you're in that situation, right, you can go back and repent. Hallelujah. Let's all stand up and just... May mga kapatiran ba tayo na ilan ng panalangin? Raise your hand. Prayers. Praise the Lord. Pastor, wala na nangailangan ng panalangin. Meron pala. We all need. We all need prayers. Hallelujah. Again, guys, maraming salamat for sharing this message. I hope you learned something. Amen. This is just a simple message, one simple verse, but it speaks to us so loud. You might be in danger of losing that first love. That's true. But kung nangyayari sa puso mo is go back to the basic. Repent, remember. Hallelujah. We sing the song, Majesty.